So, ano nga ba ang naging result ng ating capacity testing? Sumobra ba dun sa 280 amp hours capacity or kinulang? So, rin ninyo ang video na to para malaman ninyo. 280 amp hours CATL prismatic battery cells. Okay? So mga ka-solar, gusto mo ba na maging libre ang kuryente mo sa buong magdamag? So ito na nga yung kasagutan. At itong cells na ito ay tinatawag na prismatic cells. Ang brand nito ay CATL. Ang CATL ay isang company sa China na gumagawa ng mga prismatic cells. At ang ibig sabihin ng CATL ay Contemporary Amperex Technology Limited. Ang company na yan ay number 1 sa China at sa buong mundo pagdating sa mga prismatic cells. Binuo ko na nga na 48 volts ito dahil tapos na yung capacity testing natin. At sa capacity testing ay nais nating patunayan doon kung talagang ang rate nito ay papasok or sosobra o kukulang nga ba ang rate ng capacity. Pag sinabing capacity, yan yung ampere hours. Oops, medyo nag-kick in ang ating inverter. Kasi sa ngayon, kaya nag-kick in ang ating inverter dito ay dahil chine-charge ko na itong 48 volts na ito na 16 pieces na CATL 280 amp hours. Dahil nga nag-kick in na ito, ibig sabihin ang charge niya ay continuous na. So papakita ko yung harvest sa oras ng 8:22 ng umaga. So ang harvest ay nasa 600 plus 600 plus na watts na ang naha-harvest. So yan ay nasa anong oras? Nasa 8:23 in the morning. Ang nominal capacity nito ay 280 amp hours. At i-multiply mo lang sa 51.2 dahil yan ang nominal voltage ng isang 48 volt system. At makakakuha ka ng 14 kilowatt hours. Okay? Pero hindi mo lahat magagamit yon sa buong magdamag dahil mag-iiwan ka ng 20%. So ang usable percentage mo lang ay yung 80% niya na depth of discharge or yung DOD. Sa 11 kilowatt hours ka lang. So kung 11 kilowatt hours at kung sakaling meron kang load or yung meron kang mga ine-energize na mga appliances na merong 1000 watts ay aabot sa 11 hours mong magagamit. Ito na mga ka-solar, pinick up na natin sa warehouse ng Cargo Boss. Ayan, marami mga items dito galing China, binili natin through Alibaba. Ayan mga ka-solar, meron tayong 4 na boxes ngayon at i-unbox natin. Ito ay mga large capacities ng batteries. Unahin natin itong nasa malapit and nuts. So silipin natin muna mga ka-solar. So yan, 4 na piraso. Tingnan natin kung may mga dents. No, positive ito, positive, positive, positive. So dito negative. So tingnan natin. Oh, medyo mabigat. Dalawang kamay. Ayun. So ito nga, ito na mga ka-solar oh. Ang voltage nito ay 3.2. Ayan. At ang property ay LiPo4 or lithium iron phosphate. Ang capacity 280 ampere hours. So titingnan natin yung QR code. Intact naman. So check natin. Ayun, may CE. Mukhang matindi ah. Natin kung meron pang ipit ulit. Ayun. Merong spacer. Ito. Spacer. So, in between. Itong spacer dito. Sa pagitan. So, ayun. Ang dali-dali na.
natin dito. I-check natin. Physical appearance. Check natin kung may nag-bulge. Mukhang wala naman. Yun pa rin. Wala. So mag-check tayo ng voltage. Ayan. Check natin ang voltage. Positive, negative. Positive. Naka-negative. Positive, negative. So 3.296. Ayan. Next. Battery. Ayan. 3.296. Parehas. Ito. 3.294. 3.296. 3.296. 3.296. 3.297. 3.296. Next. 3.296. Next. 3.296. Next. 3.296. 3.296. Next. 3.296. Next. 3.296. Next. 3.296. Next. 3.296. So lahat good ang bolts, good ang voltage. 16 pieces ito, positive, negative. So ito mga ka-solar, ano, ito ay 280 AH at ang battery specification niya una dun sa capacity, yun nga 280 AH. Ang minimum capacity nito ay nasa 275. Ang battery internal resistance ay dapat nasa 0.14 plus or minus 0.05 milliohms. Okay? At ito namang pagdating sa discharge mode, ang product specification nito, ang standard discharge current ay 0.5 C. At ang maximum continuous discharge current ay 1 C. So, ayun, 1C. Ngayon, dun sa discharge cut-off voltage ay nasa 2.5. Pagdating sa charging mode, yung parameter, ang standard charging current ay 0.5C. At maximum charge sustainable current is 1C. And yung standard charging voltage is yung maximum 3.65. Stop charging. So, yung protection action nito, i-stop ang charging when the battery voltage reaches 3.8. Ganun din pagka yung first level of over discharge, yung masyado na mababa, nasa 2.0 volts ang bawat isa. Ayun, so i-test natin using our battery capacity tester. So ito, capacity testing. May kita nyo dyan sa pinakababa. Ito, ayan, mga yan. Sa mode na, ang mode nyan ay discharging dito sa mode. Ayan, yan. Discharging ito, ang ginagawa natin ng process. At amperes na in-apply natin ay 40 amps. Okay? At ang target voltage natin ay 2.5. Ayan. So, i-discharge natin ito sa 2.5. At kailangan nating makita, mapatunayan kung talagang ang capacity nito ay 280 amp hours. So, pag nag-zero, itong 40 mamaya, 40 amperes na to, nag-zero. At itong kulay blue na ito ay voltage. At kung maaabot na nito ang 2.5, ibig sabihin na mag-i-stop yung ating discharging process and at the same time capacity testing.
Ito ang babantayan natin, itong capacity. Dapat umabot ito sa 280. And naandito yung tapat ng 2.5, so dito dapat magsasalubong ang point ng amperes, itong red, at yung point ng kulay blue, yung voltage. So tingnan natin mamaya dahil makikita naman natin kung gaano katagal yan link naman yan. So ito na mga ka-solar, no? Ito na yung continuation ng capacity testing natin sa ating isang pirasong CATL na LiPo4 at 280 amp hours. Ngayon ang ginagawa natin ay tinetest natin yung capacity sa pamamagitan ng pagdi-discharge ng itong cell na ito, at ginamit natin ang 40 amps or 40 amperes para ma-reach niya yung lowest voltage na 2.5. Ayan, so kung makikita niyo yan, yung D, discharge yan, and then yung CC, constant current, at 40 amperes, 2.5 volts. So yan ang target natin. Nag-start tayo kanina na i-discharge sa 3.62. At sa oras na ito, after ng 3 hours and 18 minutes, ay nasa 132.3 amp hours na. So, ang target natin dito, at least ma-reach yung 280 amp hours. Okay? So, gumagamit tayo ng CKE Tech na battery tester. Ayan. At nakikita natin dito sa graph. Ngayon, may nakita tayo dito na medyo nag-drop. Ayan, tingnan natin. Ayun, nag-drop kanina sa 70 amp hours. Ang voltage rating kanina ay nasa 3.196. Anyway, wala namang yan. Hindi natin masyadong bibigyan ng emphasis yan dahil kanina nung kinocompress natin ito ay medyo lumayo ng konti dahil itong probe ng voltage kanina ay nakalagay dito at nilipat natin dito. So nag-slide. At ganun din na nangyari dito sa kanyang graph. Anyway, tuloy-tuloy naman. Nakikita naman ninyo yung graph pababa ng pababa. At kailangan natin abutin yung 2.5 dito. Mamaya, ito ang voltage at dito yung current. So, ang LiPo4, ang characteristics niyan ay nagno-nose dive yan pagka na-reach na niya yung 0 na amps at umabot na sa 2.5 na voltage, yung lowest voltage ng cell. At thank you kay Sir Aji Alejo, at ito ay kanyang in-advise na kailangan na kahit isang piraso ang ating tinetest for capacity testing, kailangan naka-compress pa rin para maiwasan yung bulging. Ang bulging ay pagkakaroon ng deformity ng isang cell. Pwedeng mabuntis dahil sa loob nito ay magkakaroon ng gas formation, at kung walang mag-hold sa both sides or both ends ay possible na ito ay lumobo o mag-bulge, buntis. So nasa 3 hours and 20 minutes na, at hintay-hintayin lang natin mga ka-solar kung aabutin talaga ang 280 amp hours pagka na i-discharge na natin sa 2.5 volts. So mga ka-solar, balik tayo at tayo ay tumakbo na ng 5 hours and 12 minutes. At kung mapapansin niyo mga ka-solar ay nasa 3.233 na ang voltage. So ang starting voltage natin yan kanina ay nasa 3.6 at dinidischarge nga natin at para ma-meet natin yung low voltage para sa ating capacity testing. So ngayon ang ampere hours, yung capacity ay nasa 208 na. So 208 ay dapat umabot tayo ng 280 amp hours capacity dahil ito nga ang capacity ng ating CATL na
cell. Si ATL cell 280 amp hours. So yan ang rated capacity niyan. So 4 o'clock. Ayan, at 4 o'clock nasa 163 amp hours. Ayan, tingnan natin sa 5 o'clock. Ayan, 5 o'clock nasa 200. 5 o'clock. Ayan, 200 amp hours. So ibig sabihin every hour merong 40 amp hours na capacity. So based dun sa discharging time natin. Medyo mahaba-haba pa ito dahil 3.2 pa lang ang charge ng battery, na dapat ay umabot ng 2.5 ang cut-off voltage. Okay, dahil yan ang sinet natin, 2.5. So hintay lang natin mga ka-solar, ano. Ito ang ginagamit natin. Ayan. Diyan, isang piraso lang muna. So balik tayo mga ka-solar, kahit medyo umuulan at kailangan nating ipakita sa inyo So eto nga at nasa 278 na ampere hours, and yet hindi pa umaabot doon sa 2.5 na lowest voltage natin. So mukhang sobra talaga ang capacity. Mukhang maganda ito. Ayan, malapit na. Wow, maganda yata itong CATL. Ayan, 278. So mukhang mag-exceed sa rated capacity na 280 amp hours. Ayan, tumatakbo na tayo ng 6 hours and 57 minutes, almost 7 hours, at malapit nang mag 280 amp hours. Ayun yung capacity. Grabe, mukhang malakas nga itong battery na to na nabili natin. Wow. Mukhang maganda ang ating cells. Ayan. Ang rated ay 280 amp hours. Wow, ayan. Ayan na po. Magto 280 na. 280. Wow. I love it. Mag-exceed pa sa 280. And finally mga ka-solar, talagang nag-exceed dun sa rated capacity na supposed to be 280 amp hours, and now ayan, ang cut-off voltage natin 2.5, and the capacity already reached 299.60, almost 300 amp hours, pero ang rated is 280. Nasa 7 hours mahigit 7 siguro, check natin. 7 hours and 29 minutes na tapos ang capacity testing. So maganda. So ayun nga mga ka-solar, so napanood ninyo at tayo ay masaya. Bukod sa masaya, maligaya pa dahil sumobra yung capacity. Almost 300 niya. Hindi ka nalugi. Imagine yung almost 20 amp hours ay malaking bagay niyan para sa isang battery system. So ayun lang mga ka-solar, at patuloy niyong sundan ang aking mga videos sa paggawa ng mga review or tutorial ng channel na ito. So salamat sa inyong suporta dahil lalo tayong lumalago, at sa oras nga na ito ay nasa 1,800 plus na ang subscribers natin. So bagaman maliit pa yan, ay ako'y nagpapasalamat sa inyo, at sana huwag kayong magsawa sa panunood, at salamat sa inyong suporta. So pansamantala, Solar Ends.